napakasarap panoorin. Hindi nakakasawang panoorin, guys. Talaga naman, pagka ganito yung makikita mo sa araw-araw na pamamalakaya mo dito sa Pacific Ocean, nakakalis ng pagod, guys. Sapagkat dito mo mapapatunayan na lahat ng team ay may ginawang participation. It is a collective effort, guys. Hindi lang kaya ng isang tao na hulihin ito kahit na yung fishing master natin. Kasi, bakit? Lahat ng mga tao dito sa barko ay may kanya-kanyang participation para maging successful ang ating pamamalakaya. Hindi lahat ng position dito ay magagampanan lamang ng isang tao. Kaya napaka-thankful natin dahil sa pagiging kakaroon natin ng teamwork at yung collective effort na tinatawag, guys, ay nagiging successful ang isang barko sa kanyang pamamalakaya. And of course, dahil din yan sa pamumuno, magaling na pamumuno ng ating fishing master at saka ng kapitan. Pero sabi ko nga, no man is an island. Hindi mo kayang gawin ng isang bagay na katulad ng ganito kung ikaw ay nag-iisa lamang. Lahat yan ay may tungkulin na dapat ay isagawa during sa process. Kaya ang pagiging successful ng pangisda sa laut, guys, ay ating pinagpapasalamat sa lahat ng crew, sa lahat ng personnel involved during the operation. Hindi lamang po ito credited sa isang fishing master. Kahit mahusay kang fishing master, paano gagalaw lahat ang mga paano tatakbo yung barko mo, paano gagalaw yung mga main skip mo, yung nagbubulabog na yan, at yung mga aparatos dyan without a certain person na nakaposition dyan. Kaya doon po sa mga talagang nagsasabi na na fishing master yung mahusay, lahat po dapat ay kasama doon. Credited po talaga sa kanila lahat. Katulad ng fisherman na yan. So, hindi naman po yan na lahat magagawa ng fishing master kung siya lang yung mag-actuate lahat ng mga trabaho. So, sabi ko nga, it is a teamwork, collective effort. Kaya dapat talagang pasalamatan natin lahat, lalo na kung successful tayo sa ganyan or even hindi, dahil lahat naman gumagalaw yan lahat naman may participation. Kaya ayan, guys, sa pamamalakay sa international commercial fishing, dapat talaga ikaw ay maagap, masipag, malakas ang katawan at alerto, kasi delikado nga yung mamalakaya dahil sabi ko nga, lagi kaming gumagalaw, lagi kami naghahanap ng isda. Lahat is electricals, lahat ay hydraulic. So dapat ikaw ay mapagmatsyag at ikaw ay observant sa lahat ng galaw. Once na may gumalaw na dyan, may tumunog na dyan, dapat yan ay napapansin mo para safety ka. Tapos dun sa mga officer natin or sa mga sino man na nag-ooperate, dapat mapagmatsyag kayo at alam nyo i-operate yung mga makinarya. Sa ganon, walang nangyayaring incident or accident sa panahon ng pamamalakaya. Yan nga, guys. Kita nyo naman sa ganitong pamamalakaya, malayo tayo sa pamilya, malayo tayo sa mga kasamahan, malayo tayo sa mga access kung saan katulad yan, kung nasa land ka, hindi ka naman basta-basta makakapunta ng hospital, hindi ka basta pumunta ng mga groceries so dito talagang everything is dapat naka-prepared yung utak mo, yung katawan mo, prepared yung lahat ng including sa family mo na iiwanan mo sila. Dapat meron kang naiwan sa kanila na support na sa ganon ay hindi sila
hindi ka mag-aalala sa especially sa pagkain o support ka sa kanila. So, ganun guys. Madami nga nagtatanong kung ilang taon daw yung bago tumabi yung or bumalik ng Pilipinas yung barko namin. So, it takes about 2 years guys kasi depende yan sa license ng barko and usually 2 years yan bago ibaradero saka yan babalik ng Pilipinas. Pero kung ano guys, mga 1 month kung mapuno ka, tatabi ka lang pero sa Papua New Guinea ka, hindi ka sa Pilipinas uuwi. Yung clarification lang na hindi ka sa Pilipinas uuwi kundi sa mga port kung saan doon tayo nagde-deliver ng isda guys. Yun po ang isang sagot kung kami ay tumatabi. Yes, tumatabi kami definitely kapag napuno ang barko, isinasalin namin yung mga isda na yan sa carrier, reefer carrier doon sa port, any port dito sa Papua New Guinea para nang sa ganon yung quality ng isda is ma-maintain pa rin natin at high standard pa rin talaga yung quality ng isda natin. Ayan guys. So sa mga tatanong naman po, magkano ang sweldo? Iba't iba nga po ang rate ng mga tao dito. Kung fisherman ka, skipman, speedboat driver, cook, oiler, assistant engineer, chief engineer, navigator, shipmate, kapitan, fishing master. Iba't iba po ang rate niyan. So wala pong exact figures na pwedeng masabi sa inyo sapagkat ang alam ko lamang po talaga ay yung presyo ng aking salary. Hindi ko po pwedeng i-disclose yung salary nila kasi dito po ay may kanya-kanyang ang rate. Marami pong pinagkukunan, may mga catch bonus sila, may mga delivery bonus, etc. May ganito, ganyan. So, yun po yung kinukwenta nila. Yun ay narinig ko lang pero I don't see the figures kasi iba't ibang percentage yan guys. Kaya, ayan guys, hindi ko masabi. So, sa mga gusto mag-apply, Pravel Fishing Corporation, Crewing Management. I-follow nyo lang po yung page na yan. Pravel Fishing Corporation, Crewing Management, Gensan. Ayan ha. Inuulit ko, Pravel Fishing Corporation, Crewing Management, Gensan. Follow nyo yung page na yan. Diyan kayo mag-inquire. At the same time, kung na-follow nyo na, may mga instructions naman sila dyan. Sundin nyo lang. May email address, may contact number. So, wag pong paulit-ulit na lang ako nung sabi sa inyo. Chat kayo ng chat sa akin. Hindi ko na kayo masagot. Mag-comment na lang po kayo dito sa aking post at doon ko kayo sasagutin. Napakadami na po sa akin ng inbox ko, hindi ko na ma-open kaya naman guys. Dito na lang kayo mag-comment sa aking mga videos na pinopost para doon po ako sumasagot ng lahat ng mga comment or mga tanong nyo guys. So, ano pa ba? Tungkol sa, nasagot ko na yung salary, nasagot ko pero wala akong exact figures. Paano mag-apply doon. So, kung may age limit ba, yes po. Hindi na kayo pwede magtrabaho kung senior na kayo, kung ang trabaho nyo ay sa fisherman. So, mahihirapan na kayo dito. Bigat po ang trabaho dito. At hindi basta-basta, kailangan malakasan yung katawan. Pwede pa siguro kung kayo ay kapitan or mga management level. Kaya, yun po, kung senior kayo. Tumatanggap sila kung mga management level po pag senior na. Pero kung mga fisherman po ay hindi po sila tumatanggap ng mga senior age na. Para maiwasan naman po din yung yung problema when it comes to health. Lalo na kung may mga karamdaman na. Yan guys. Ano pa ba? Mga tanong. May opisina kami po sa Botas at saka sa Gensan. Dalawa pa yung office namin. So, usually kung sa fisherman ka, sa Gensan ka tatanggapin. Pero other than that, meron din naman sa application sa Nabotas. Pravel Nabotas po.
Good morning po, yun na lang po at magandang umaga sa inyo lahat. Sana po nasagot ko ang iba mga katanungan ninyo. Si Mangisda lamang po, please like, share, comment, and subscribe. Si Mangisda, good morning.